Mrs., patay na ang asawa niyo. At masakit man sabihin, natagpuan ng bangkay ni Linga sa loob ng isang hotel suite. Kaya kapang ibang babae, ang mga salitang yon mula sa labi ng pulis ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Maddie. Bago pa man niya mailapag ang lukot-lukot na pera sa counter ng ospital. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at gipit na paghinga ng kanyang 4 na taong gulang na anak sa loob ng emergency room. Ang kanyang mga kamay na puti at magaspang dahil sa pagkukuskus ng asin sa ilalim ng nakatutunaw na sikat ng araw sa Bulacan ay nanginginig ng hindi kontrolado. Dahan-dahang nalaglag ang hawak niyang supot ng barya. Ang tunog ng mga metal na bumagsak sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, parang tunog ng isang pusong nawasak. 5 kilometro siyang naglakad, tumatakbo sa ilalim ng tirik na araw. Tinitiis ang hapdi ng sugat sa kanyang talampakan para lang maibigay ang huling pera para sa operasyon ng anak. Pero sa isang iglap, ang mundong pinilit niyang itaguyod ay gumuho. Hindi totoo yan. Ang sabi ni Linga, nasa kumpanya siya. Nagtatrabaho siya para sa pamilya namin. Bulong ni Maddie. Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa nanunuyot niyang lalamunan. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa kamatayan. Habang siya ay nagpapakasakit sa gitna ng initan ng asinan, ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay nagpapakasasa sa karangyaan ng ibang bisig. Hindi pa nakakabawi sa unang hagupit. Isang malakas na hila sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Maddie Ilustre, kailangan mong sumama sa amin sa istasyon. May nakitang malaking bulto ng ilegal na droga sa loob ng iyong bag na daladala ngayon. Nanigas ang buong katawan ni Maddie. Tiningnan niya ang kanyang lumang bag na nakabukas sa harap ng mga pulis. Sa loob nito, katabi ng gamot ng kanyang anak, ay isang plastik ng puting pulbos na kailanman ay hindi niya nakita. Ang malamig na metal ng posas ay bumaon sa kanyang manipis na pulso. Ang bawat pag-ikot ng kandado ay tila hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Nurse, ang anak ko. Yung pera, pakiusap, operahan niyo ang anak ko. Sigaw ni Maddie habang kinakaladkad siya palayo. Ngunit ang mga unit ng puting ilaw sa kisame ng ospital ay tila umiikot, lumalabo kasabay ng kanyang mga luha. Ang huling nakita niya ay ang malamig na mukha ni Doña Consuelo na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hawak ang isang mamahaling panyo habang nakatingin sa kanya ng walang bahid ng awa. Sa sandaling iyon, hindi lang ang kalayaan ni Maddie ang ninakaw. Ang bawat butil ng asin na dumikit sa kanyang balat ay tila naging semento na nagbaon sa kanya sa isang buhay na hindi niya kailanman ginusto. Habang isinasakay siya sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Paano naging ganito kalupit ang tadhana sa isang inang? Ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra. Huwag mong dungisan ang pangalan ng asawa mo sa harap ng buong mundo, Maddie. Kahit patay na siya, asawa mo pa rin siya, at ang dangal niya ang tanging kalasag ng anak mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng bakal na rehas na naghihiwalay sa kanila sa loob ng madilim at masikip na selda. Suot ang kanyang mamahaling bestido na gawa sa seda at hawak ang isang kulay pilak na rosaryo. Tila isang anghel, ang matandang babae, sa gitna ng maruming paligid. Ngunit para kay Maddie, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Nakatira sa sahig ng selda si Maddie. Ang kanyang mga hita ay nanginginig at ang kanyang mga kuko ay puno pa rin ng putik mula sa asinan. Ang amoy ng pawis, iyak at lumang semento ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Consuelo. Isang amoy ng rosas na tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Pero wala akong kasalanan, Mama. Hindi sa akin ang drogang yon. Alam niyo po iyan. Alam niyo pong hinding-hindi ko magagawa yan. Pagmamakaawa ni Maddie. Ang kanyang boses ay basag, parang tuyong dahon na natapakan. Lumapit siya sa rehas,
Pilit na inaabot ang kamay ng matanda, ngunit dahan-dahang umatras si Consuelo, tila diring-diri na madikit sa balat ng isang kriminal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng donya. Madi, isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ilustre. Noong namatay ang tatay mo at wala kayong pambingwit ng pagkain, sino ang nagpakain sa inyo? Sino ang nagpaaral sa iyo? Kami, Madi. Kami ang nagahon sa inyo sa putik. Hinawakan ni Consuelo ang mukha ni Madi sa pamamagitan ng kanyang mga daliring may suot na dambuhalang brilyante. Ang anak mo, si Totoy, nag-aagaw buhay siya sa ICU. Ang sabi ng doktor, kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Kung tatanggapin mo ang kasalanang ito, kung sasabihin mong ikaw lang ang may dala ng drogang yon at walang kinalaman si Linga o ang pamilya namin. Ipinapangako ko sa iyo, sa harap ng krus na ito, na dadalhin ko si Totoy sa Amerika. Gagaling siya, Madi. Mabubuhay ang anak mo. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Madi. Ang bawat kataga ay parang isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Isang malupit na palitan, ang kanyang kalayaan para sa buhay ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay nabasag lamang ng kalansing ng mga susi ng gwardiya sa malayo at ang tunog ng mabigat na paghinga ni Madi. Papangako niyo po iyan? Maliligtas si Totoy? Tanungin ni Madi. Ang mga luha ay muling dumaloy, gumagawa ng maliliit na kanal sa kanyang maduming pisngi. Higit pa sa buhay ko, Madi, magiging maayos ang lahat para sa apo ko. Pirmahan mo na ang salaysay na ito. Isang pirma lang. At magsisimula na ang paggamot sa anak mo. Udyog ni Consuelo habang inilalabas ang isang pirasong papel mula sa kanyang bag. Kinuha ni Madi ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya mahawakan ng ballpen. Sa bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel, tila nararamdaman niya ang dahan-dahang pagguho ng kanyang kaluluwa. Hindi niya alam na sa sandaling idinampi niya ang tinta sa papel, ay siya ring sandali na tinapos ni Consuelo ang anumang ugnayan niya sa labas ng mundong ito. Nang makuha ang papel, mabilis na tumayo ang matanda. Wala na ang mapagkunwaring awa sa kanyang mga mata. Tanging ang lamig ng isang negosyanteng katatapos lang gumawa ng isang matagumpay na transaksyon ang natira. Magpahinga ka na, Madi. Huwag kang mag-alala. Malilimutan din ng mga tao ang pangalan mo, gaya ng paglimot mo sa liwanag ng araw. Huling sabi ni Consuelo bago tumalikod, habang pinapanood ni Madi ang paglayo ng anino ng kanyang biyenan. Isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng selda. Ang tunog ng pagsara ng mabigat na pintong bakal ay tila isang hatol na wala nang balikan. Naiwan siyang mag-isa, yakap ang kanyang sarili, habang ang tanging kasama ay ang amoy ng asin at ang matinding takot para sa bukas sa 8 taon. 8 taon ng aking buhay ang ipinalit ko para sa isang pangakong tila bula na naglaho sa hangin. Ang boses ng hukom ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid ng korte. Ngunit para kay Madi, ito ay isa lamang malabong ugong sa kanyang pandinig. Habang binabasa ang hatol na nagpapatapon sa kanya sa loob ng bilangguan, ang kanyang mga mata ay pilit na lumingon sa pintuan ng silid. Umaasang makikita ang pamilyar na mukha ni Doña Consuelo. Umaasa siyang may dalang balita ang matanda tungkol sa operasyon ni Totoy. Umaasa siyang sa huling pagkakataon, may isang taong magsasabi sa kanya na hindi naging baliwala ang kanyang sakripisyo. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga estranghero at ang malamig na sulyap ng mga abogado. Walang konsuelo, walang balita, walang pag-asa. Nang maramdaman niya ang marahas na paghila ng mga gwardya sa kanyang mga braso, doon lamang nanahan ang katotohanan sa kanyang puso. Ang bawat hakbang niya palabas ng korte ay parang paglubog sa isang malalim at madilim na hukay. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga paa
Sa malamig na sahig ay tila isang malungkot na ritmo ng pagpapaalam sa mundong kanyang kinagisnan. Pagdating sa loob ng correctional institution, ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay unti-unting hinubad. Ang kanyang suot na damit na may amoy pa ng alat ng Bulacan ay pinalitan ng isang magaspang at kulay kahel na uniporme. Ang kanyang buhok na dati ay hinahaplos ni Linga ay tila nawalan ng ningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng selda. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang kuhanin ng isang gwardiya ang kanyang simpleng singsing sa kasal. Ang huling ebidensya na siya ay naging bahagi ng pamilya ilustre. Lumipas ang mga araw na tila mga taon. Bawat gabi, ang tanging libangan ni Maddie ay ang titigan ang maliit na bituin sa labas ng kanyang rehas, iniisip kung nasaan na ang kanyang anak. Gagaling ka anak, konting tiis lang, magkakasama rin tayo. Bulong niya sa bawat gabi. Pilit na pinaniniwala ang sarili sa isang kasinungalingang binuo ng kanyang biyenan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang sulok ng gym ng bilangguan, isang gwardiya ang lumapit at may itinapon na lukot na pahayagan sa kanyang harapan. O ilustre, baka gusto mong makita ang mukha ng asawa mo sa huling pagkakataon. Sikat na sikat ang pamilya niyo sa labas. Nanginginig ang mga daliri ni Maddie habang binubuklat ang dyaryo. Sa gitna ng pahina, nakita niya ang isang dambuhalang larawan ng isang engrandeng kabaong na gawa sa ginto at mahahalagang kahoy. Ang paligid ay puno ng mga puting rosas, ang pinakamahal na klase ng bulaklak na tila sumisigaw ng karangyaan. Sa ilalim ng larawan, nabasa niya ang pamagat, Linga Ilustre, ang dakilang anak at pilantropo. Huling paalam. Binasa ni Maddie ang bawat salita sa artikulo. Naghahanap ng kanyang pangalan. Ngunit sa bawat talata, ang tanging binabanggit ay ang kalungkutan ni Doña Consuelo at ang pakikiramay ng kanyang malapit na kaibigan na si Chantal Severino. Walang salitang asawa, walang pangalang Maddie. Tila ba ang 7 taon nilang pagsasama ay isang panaginip na binura ng isang gabi ng trahedya. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang huling bahagi ng balita. Isang larawan ni Doña Consuelo na nakasuot ng itim na belo, nakangiti ng bahagya habang tinatanggap ang isang donasyon para sa kanyang bagong pundasyon. Sa tabi niya ay nakatayo si Chantal, ang babaeng naging mitya ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Walang anunsyo tungkol sa isang batang dinala sa Amerika para sa operasyon. Walang totoy na binanggit. Sa gitna ng katahimikan ng bilangguan, isang malakas na hagulhol ang kumawala sa dibdib ni Maddie. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nayakap ang lukot na dyaryo habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa simento. Sa sandaling iyon, ang dilim na nakapalibot sa kanya ay tila naging buhay, bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Napagtanto niya na ang rehas na bakal ay hindi ang tunay niyang bilangguan, kundi ang kanyang sariling katangahan na maniwala sa mga taong ang puso ay kasing tigas ng bato. Maddie, kailangan mong magpakatatag. Wala na ang anak mo. 3 araw na ang nakalilipas ng ilibing siya sa pampublikong sementeryo sa Bulacan. Ang tinig ng social worker ay parang isang malamig na hanging umihip sa loob ng maliit na silid panayam. Ngunit para kay Maddie, ito ang tunog ng mismong katapusan ng mundo. Ang hawak-hawak niyang maliit na piraso ng tela, isang panyo, na pilit niyang tinahi mula sa himulmol ng kanyang uniforme para sana iregalo kay Totoy sa kanilang pagkikita, ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang bawat tahi na ginawa niya ng may pag-asa ay tila muling bumukas, gaya ng sugat sa kanyang puso na hindi na kailanman maghihilom. Sa mga sandaling iyon, ang paligid ay nawalan ng tunog. Ang ingay ng mga kandado ng rehas at ang sigawan ng ibang mga bilanggo sa labas ay naging isang malabong ugong na lamang. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging semento, bumabara sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Pampublikong sementeryo?
Pero ang sabi ni Mama, ang sabi ni Doña Consuelo, dadalin siya sa Amerika. Operasyon! Nangako siya, bulong ni Madi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, tuyot at walang luha dahil ang mismong bukal ng kanyang pighati ay natuyo na sa sobrang sakit. Walang nagbayad ng bill sa ospital, Madi. Ang huling balita ay iniwan ng bata sa charity ward nang pumanaw siya. Walang pamilyang ilustre na dumating. Isang matandang lalaki na nagngangalang Lando ang kumuha sa labi niya at nagpalibing sa kanya sa tulong ng mga kapitbahay niyo sa asinan. Dagdag ng social worker. Ang boses ay puno ng pait na pakikiramay. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa buong pagkatao ni Madi. Ang sakripisyo niya, ang 8 taon na ipinagpalit niya sa rehas, ang dangal na itinapon niya sa putik. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang napaagang libing sa ilalim ng lupang hindi man lang nabigyan ng isang disenteng krus. Niloko siya. Pinatay nila ang kanyang anak sa pamamagitan ng kanilang kapabayaan at kasinungalingan. Nang bumalik siya sa kanyang selda ng gabing iyon, ang kadiliman ay tila naging isang dambuhalang hayop na handa siyang lamunin. Ang malamig na semento ay tila humihigop sa huling init ng kanyang buhay. Wala nang dahilan para gumising. Wala nang dahilan para huminga. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang tawa ni Totoy, ang malambot nitong boses na tumatawag sa kanya. Ngunit ang lahat ng yon ay unti-unting nilalamon ng imahe ng isang maliit at madilim na hukay sa gitna ng ulan. Dahan-dahang kinapan ni Madi ang ilalim ng kanyang higaan. Doon ay nakatago ang isang matulis na piraso ng basag na plastik na plato na naitago niya noong hapunan. Ang dulo nito ay sapat na upang tapusin ang lahat ng hapdi. Habang tinititigan niya ang kanyang pulso sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan na sumisilip sa rehas, tila nakita niya ang mukha ni Consuelo na nakangiti sa kanya, nanunuya sa kanyang pagkatalo. Totoy, hintayin mo si nanay. Bulong niya habang itinapat ang matulis na bagay sa kanyang balat. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamadaling makatakas sa mundong ito na wala nang ibinigay sa kanya, kundi pait. Ngunit bago pa man niya maidampi ang talim, isang malamig at matigas na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Isang kamay na hindi nagtataglay ng galit, kundi ng isang kakaibang lakas na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang dugo mo ay hindi sapat na pambayad sa buhay ng anak mo, Madi. Kung mamamatay ka ngayon, hahayaan mo silang manalo ng tuluyan. Isang malalim at seryosong boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng selda. Ang saysay mo ay wala sa kamatayan, kundi sa pagpapakita sa kanila na ang asing tinatapakan nila ay may kakayahang bumulag sa kanilang mga mata. Sabi ni Victoria habang dahan-dahang kinukuha ang matulis na plastik mula sa kamay ni Madi. Tumayo ka. Simula ngayon, hindi ka na iiyak dahil sa sakit. Iiyak ka dahil sa galit. At ang galit na yan, Madi, ang magdadala sa iyo pabalik sa kanila. Naiwang nakaluhod si Madi sa malamig na sahig. Ang kanyang mga hikbi ay unti-unting naging isang mabigat na paghinga ng determinasyon. Sa gitna ng gabi, sa loob ng seldang naging saksi sa kanyang pagguho, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na kasing alat ng dagat at kasing talim ng kristal ng asin. Hindi sapat ang galit kung wala kang bala, Madi. Ang luha ay tubig lang na nagpapalambot sa lupa, pero ang dunong ay sandata, nagigiba sa mga pader na nagkukulong sa iyo. Ang mga salitang yon ni Victoria Regalado ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa natutulog na diwa ni Madi. Nakaupo sila sa isang sulok ng silid-aklatan ng bilangguan, kung saan ang amoy ng lumang papel at alikabok ay nagsisilbing proteksyon laban sa maingay at magulong mundo ng ibang mga preso. Sa harap nila ay ang ilang piraso ng tuyong tinapay at 2 baso ng tubig na tila naging pista sa gitna ng kanilang paghihikahos.
Tiningnan ni Madi ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay gasgas, may mga paltos, at nanginginig pa rin sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Totoy. Paano ako lalaban, Victoria? Isang hamak na tagakuskus lang ako ng asin. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Ang pangalan ko ay kasing dumi na ng putik sa asinan. Dahan-dahang hinawakan ni Victoria ang kamay ni Madi. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag at puno ng awtoridad. Noong pumasok ako rito bilang isang abogada na biktima ng frame-up, akala ko rin tapos na ang lahat. Pero natutunan ko na ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pitaka, kundi sa pagitan ng iyong dalawang tainga. Madi, ang asin na kinamulatan mo ay hindi lang pampalasa. Ito ay preserbatiba. Pinipigilan nito ang pagkabulok. At iyan ang gagawin natin sa iyo. Sa sumunod na mga buwan, ang bawat gabi ay naging isang pagsasanay sa digmaan. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng selda, tinuruan ni Victoria si Madi kung paano magsalita ng may paninindigan, kung paano itago ang emosyon sa likod ng isang malamig na maskara, at kung paano basahin ang mga batas na tila mga palaisipan. Bawat pahina ng mga lumang libro ng abogasya na ipinupuslit ni Victoria ay naging isang hakbang patungo sa pagbabago ni Madi. Remember, Madi, don't just react, anticipate. Ang mga ilustre ay parang mga mandaragit, pero kahit ang pinakamalaking pating ay may mahinang bahagi sa ilalim ng kanyang tiyan, paalala ni Victoria habang pinapanood si Madi na isaulo ang bawat detalye ng mga kasong kriminal. Isang hapon, habang nagtatrabaho sila sa hardin ng bilangguan, binigyan ni Victoria si Madi ng isang maliit na piraso ng tuyong tinapay. Kainin mo ito ng dahan-dahan, Madi. Lasahan mo ang alat. Huwag mong lunukin agad. Hayaan mong masaktan ang gilagid mo sa tigas nito hanggang sa lumambot ito sa laway mo. Ganyan ang buhay natin dito. Kailangan nating namnamin ang sakit hanggang sa maging bahagi na natin ito at doon tayo magiging malakas. Doon naramdaman ni Madi ang isang kakaibang pagbabago. Ang bawat nguya niya sa matigas na tinapay ay tila isang sumpa sa mga taong kumuha sa kanyang anak. Ang sakit sa kanyang gilagid ay nagpaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng awa sa ospital. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ay naging kasing talim na ng mga kristal na asin na nabubuo sa ilalim ng init ng araw. Hindi ko lang sila sisirain, Victoria, bulong ni Madi. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Gagawin ko silang mga butil ng alikabok na tatangayin ng hangin, gaya ng ginawa nila sa pangarap ng anak ko. Ngunit sa gitna ng kanilang lihim na pagsasanay, isang balita ang dumating na yumanig sa kanilang munting mundo sa loob ng bilangguan. Isang bagong warden ang itinalaga. Isang lalaking may malapit na koneksyon sa pamilya Severino, ang pamilya ni Chantal. Naramdaman ni Madi ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa hallway ay tila mga martilyo na nagbabalita ng panganib. Alam niyang ang kanyang paglalakbay patungo sa pagbabago ay hindi magiging madali at ang mga pader na nagkukulong sa kanya ay maaaring maging kanyang libingan bago pa man siya makapaghiganti. 5 taon na ang lumipas, Madi. 5 taon mo nang tinitiis ang bawat tadyak ng gwardiya at bawat hapdi ng gutom. Pero bakit ang mga mata mo ay tila mas lalo pang nagniningning sa halip na mamatay? Ang boses ni Warden Delgado ay parang kalawang na kumikiskis sa bakal habang nakatayo siya sa harap ni Madi sa loob ng isang madilim na isolation cell. Sa loob ng 5 taon, ang lalaking ito ang naging kamay ng mga Severino sa loob ng bilangguan. Siya ang sumisira sa bawat pagkakataon ni Madi na makakuha ng maayos na tulog. Siya ang nag-uutos na doblehin ang trabaho nito sa labandera. At siya ang tila nasisiyahan sa bawat patak ng pawis at dumi sa mukha ng babaeng dati ay taga-Bulacan lang. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang itinaas ni Madi
ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot. Ang dating maamong anyo ng isang asawang sunod-sunuran ay napalitan ng isang mukhang tila inukit mula sa pinakamatigas na marmol. Ang kanyang mga pisngi ay tila lalong tumalas at ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng malalim na dagat sa gabi. Ang asin ay lalong tumitigas kapag hinahayaan sa ilalim ng init, Warden. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging kristal. Simpleng sagot ni Maddie. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging isang matatag na tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 5 taon na yon, sa ilalim ng paggabay ni Victoria, hindi lang batas ang natutunan ni Maddie. Natutunan niyang basahin ang galaw ng tao, kung paano gamitin ang katahimikan bilang kalasag, at kung paano magplano sa gitna ng kaguluhan. Habang ang ibang mga preso ay nag-aaway dahil sa pagkain, si Maddie ay tahimik na nag-aaral ng mga dokumentong ipinupuslit sa kanya. Habang ang iba ay umiiyak dahil sa pangungulila, si Maddie ay nagbibilang ng bawat araw bilang isang hakbang palapit sa kanyang kalayaan. Isang gabi, bago ang kanyang inaasahang paglaya, lumapit sa kanya si Victoria sa gitna ng katahimikan ng kanilang dormitoryo. Hawak ni Victoria ang isang lumang libro ng negosyo na tila ilang beses nang binasa. Maddie, bukas ay lalabas ka na. Ang mundong sasalubong sa iyo ay hindi na ang mundong iniwan mo. Ang mga ilustre ay mas lalong yumaman. At si Chantal Severino ay isa na sa mga reyna ng lipunan. Huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin. Tandaan mo, ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig. Bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng babala at pagmamahal. Dahan-dahang kinuha ni Maddie ang kamay ng kanyang guro. Salamat, Victoria. Salamat sa pagligtas sa akin mula sa aking sarili. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng itinuro mo. Huwag mo akong pasalamatan dito sa loob, Maddie. Pasalamatan mo ako sa labas, sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila na ang asing tinatapak-tapakan nila ay may kakayahang sumira sa kanilang mga pundasyon. Mag-ingat ka. Sa oras na lumabas ka sa pintong iyan, ikaw na ang magiging biktima at ang mangangaso sa iisang pagkakataon. Sagot ni Victoria habang dahan-dahang bumibitaw sa kamay ni Maddie. Nang sumapit ang umaga ng kanyang paglaya, tumayo si Maddie sa tapat ng dambuhalang pintong bakal ng correctional. Ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw, mas matindi kaysa sa ilaw ng bilangguan. Suot ang isang simpleng puting blusa at luma, ngunit malinis na pantalon, bit-bit ang kanyang maliit na bag ng mga alaala. Humakbang siya palabas. Sa dulo ng kalsada, naramdaman niya ang hangin na nagmumula sa direksyon ng Bulacan. Ang hanging may amoy ng dagat at alat. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, hindi ang kanyang tahanan ang nakikita niya. Nakikita niya ang bawat mukha ng pamilya ilustre, ang bawat tawa ni Chantal, at ang bawat hapdi ng kanyang naging buhay. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang pinapanood ang pagsasara ng pinto ng bilangguan sa kanyang likuran. Handa na ba ang mundo para sa pagbabalik ng isang inang wala nang takot na mawalan dahil kinuha na ng mundo ang lahat sa kanya? Dito pala nagtatapos ang lahat ng sakripisyo ko sa isang tumpok ng tuyong lupa na walang man lang pangalan, sa gitna ng libu-libong puntod na kinalimutan na ng mundo. Ang boses ni Maddie ay halos hindi marinig. Tinatangay ng hanging may amoy ng nabulok na bulaklak at basang lupa sa pampublikong sementeryo ng Bulacan. Nakaluhod siya sa harap ng isang maliit na burol ng lupa na tila ba hindi man lang pinaghirapang pantayin. Walang marmol, walang magandang krus, walang kandila. Tanging ang mga ligaw na damo ang tila yumayakap sa huling hantungan ng kanyang anak na si Totoy. Dahan-dahang hinaplos ni Maddie ang tuyong lupa. Ang bawat daliri niya ay bumaon sa buhangin. Tila pilit na inaabot ang munting katawan na nasa ilalim nito. Ang kanyang puso na inakala niyang naging bato na sa loob ng bilangguan ay muling gumuho. Ang baoto ng pighati
ay muling bumisita. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang hikbi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig. Tuyo, ngunit punong-puno ng isang uri ng sakit na mas matindi pa sa kamatayan. Madi, ikaw na ba yan, iha? Isang paos na boses ang bumasag sa katahimikan. Nang lumingon si Madi, nakita niya ang isang matandang lalaking may bitbit na kalawanging timba at basahan, si Mang Lando. Ang lalaking naging tanging sandigan ng kanyang anak noong siya ay nasa loob pa ng rehas. Ang mukha ni Mang Lando ay tila mas lalong kumulubot sa ilalim ng init, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng labis na pagkagulat at awa. Mang Lando, tanging nasambit ni Madi habang pilit na tumatayo. Ang tunog ng kanyang maruming tsinelas sa tuyong damo ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang kahirapan. Hindi nakapagsalita agad ang matanda. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang dala at lumapit kay Madi. Akala ko ay hindi na kita makikita muli. Pasensya ka na, iha. Iyan lang ang nakayanan ko. Sinikap kong linisin ang paligid ng kanyang puntod sa tuwing may oras ako, pero sadyang mabilis tumubo ang mga damo rito. Maraming salamat, Mang Lando. Salamat sa hindi pag-iwan sa kanya. Kahit kinalimutan na siya ng sarili niyang kadugo. Sagot ni Madi, ang bawat salita ay may dalang pait na tila lason sa kanyang dila. Kinuha ni Mang Lando ang isang maliit na lata ng biskwit mula sa kanyang lumang bag. Ang lata ay puno na ng kalawang at tila ilang beses nang nabasa ng ulan. Ibinigay ito sa akin ng isang nurse bago pumanaw si Totoy. Sabi niya, huwag ko raw itong bubuksan at ibigay ko lang sa'yo kung sakaling bumalik ka. Itinago ko ito sa ilalim ng aking higaan sa loob ng 5 taon. Nanginginig ang mga kamay ni Madi habang kinukuha ang lata. Ang tunog ng pagbukas ng takip nito ay tila isang hiyaw mula sa nakaraan. Sa loob, nakita niya ang isang piraso ng papel na may drawing ng 2 tao, isang malaking babae at isang maliit na bata, na magkahawak kamay sa gitna ng isang puting paligid. Ang puting paligid na yon ay ang asinan. Sa ibaba may mga titik na pilit na isinulat ng isang batang nagsisimula palang matuto. Nanay, hintay po ako. Isang dambuhalang bara ang humarang sa lalamunan ni Madi. Niyakap niya ang lata sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa kailaliman ng kanyang hinagpis, ang bawat alaala ng tawa ng kanyang anak, ang amoy ng buhok nito, at ang init ng maliliit nitong kamay ay bumalik na parang isang malupit na alon na lumulunod sa kanya. Naghintay siya, Mang Lando. Naghintay siya hanggang sa huling hininga niya. Pero wala ako sa tabi niya dahil pinili kong maniwala sa mga demonyo. Bulong ni Madi. Ang kanyang boses ay naging isang malamig at nakakatakot na bulong. Tumingin siya sa kalangitan, kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog. Nagbibigay ng kulay dugo sa mga ulap. Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng Madi ng asinan ay tuluyan ng namatay kasama ng kanyang anak. Ang babaeng nakatayo sa harap ng puntod ay hindi na ang biktimang nananalangin para sa katarungan. Siya na ang katarungang darating sa pintuan ng mga ilustre. Mang Lando, aalis na muna ako. Ngunit sa susunod na pagpunta ko rito, hindi na sa lupang ito nakahimlay si Totoy. Bibigyan ko siya ng tahanang kasing liwanag ng mga bituin at ang mga taong naglagay sa kanya rito. Sila ang magbabayad ng bawat butil ng luhang idinilig ko sa lupang ito, deklara ni Madi habang dahan-dahang tumatalikod sa puntod. Habang naglalakad siya palayo, ang bawat hakbang niya ay tila nag-iiwan ng marka ng apoy sa tuyong lupa. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging matatag at puno ng layunin. Ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti ay hindi nagsimula sa dugo, kundi sa isang kalawanging lata ng biskwit at sa sumpa ng isang inang wala ng luha. Ang asin ay hindi lamang pampalasa ng pagkain, ito ang dugo ng lupang ito na pilit ninyong ninais na ibaon sa limot. Nakatayo si Madam M, ang babaeng kilala sa mundo ng negosyo.
bilang ang misteryosong may-ari ng asin ng lahi sa gitna ng malawak na asinan sa Bulacan. Ang kanyang suot na mamahaling terno na kulay abo ay tila isang malupit na kabaligtaran sa paligid na puno ng putik at sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng sugat at paltos ay nababalutan na ngayon ng makinis na balat. Ngunit sa tuwing dadaan ng hangin na may dalang alat, tila nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng nakaraan. Sa harap niya, ang mga manggagawa na dati niyang kasabayan sa pagkayod ay nakatitig sa kanya ng may paghanga at takot. Hindi nila alam na ang madam na nagliligtas sa kanilang kabuhayan ay ang Madi na dati nilang nakikitang umiiyak habang bitbit ang kanyang may sakit na anak. Ang bawat tunog ng pagkadurog ng mga kristal ng asin sa ilalim ng kanyang sapatos ay tila isang babala ng paparating na baoto. Gawin ninyong kristal ang bawat butil. Huwag ninyong hayaang madungisan ng dumi ang ating produkto. Utos ni Madi sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay naging kasing linaw ng kristal, ngunit kasing lamig ng yelo. Ginamit niya ang bawat sentimong natitira sa kanya at ang mga koneksyon ni Victoria upang baguhin ang sistema. Ang asin ng lahi ay hindi na lang basta asin. Ito ay naging isang luho, isang mineral salt na hinahanap-hanap ng mga pinakamahuhusay na chef sa Manila. Sa bawat gabi ng kanyang pagtatrabaho, ang bawat pag-aaral niya sa mga dokumento ng merkado, ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang mukha ni Totoy at ang galit na nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi sapat ang yumaman. Kailangan niyang maging isang higante na hindi nila kayang baliwalain. Isang hapon, habang tinitingnan ni Madi ang mga ulat ng benta, lumapit si Mang Lando na may dalang isang sobrang may gintong tatak. Madam, dumating na po ang imbitasyon para sa Manila Business Gala. Naroon po ang lahat ng malalaking pangalan. Kabilang ang mga ilustre at Severino. Naramdaman ni Madi ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda sa pakikipaglaban. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang amoy ng mamahaling papel ay tila amoy ng mga taong pumatay sa kanyang pangarap. Handa na ba ang lahat, Mang Lando? Tanong ni Madi. Habang nakatitig sa salamin, ang nakikita niya sa refleksyon ay hindi na ang babaeng nawalan ng lahat, kundi isang reynang handang bawiin. Ang koronang kailanman ay hindi naman sa kanya, ngunit kailangan niyang angkinin para sa hustisya. Opo, madam. Ang asin ng lahi ang magiging pangunahing sponsor ng gabi. Sagot ni Mang Lando ng may pagmamalaki. Huminga ng malalim si Madi. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Sa gabing ito, Mang Lando, ipakikita ko sa kanila na ang asing ginawa nilang pansahog sa aking luha ay siya ring asin na susunog sa kanilang mga sugat. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw sa asinan, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Magagawa ba niyang panatilihin ang kanyang maskara kapag naramdaman na niya ang init ng titig ni Doña Consuelo? O muli bang guguho ang kanyang mundo sa harap ng mga taong naging mitya ng kanyang impyerno? Sa mundong ito, ang amoy ng mamahaling pabango ay pilit na nagtatakip sa baho ng isang bulok na budhi. Ang mga hakbang ni Madam M sa ibabaw ng makintab na marmol ng hotel lobby ay tila isang regular na ritmo ng isang orasan, mabagal, tiyak at walang balak tumigil. Suot ang isang itim na gown na gawa sa seda na tila dumadaloy gaya ng tubig sa gabi. Ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng isang kapangyarihang hindi kailanman inasahan mula sa isang babaeng nagmula sa putik. Ang kanyang leeg ay napapalamutian ng mga perlas na kasing puti ng mga butil ng asin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing dilim ng kailaliman ng dagat. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya sila. Si Doña Consuelo na tila hindi tumanda at suot pa rin ang kanyang mapagkunwaring ngiti habang hawak ang isang baso ng champagne. At si Chantal Severino na nakasuot ng pulang damit na tila sumisigaw ng atensyon.
Ang tunog ng tawanan ng mga elitista ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Madi, nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanyang pagkakakulong habang sila ay nagdiriwang. Madam M, isang karangalan na makilala, ang babaeng nasa likod ng pinakasikat na produkto ngayon. Bati ng isang boses na kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng kutsilyo. Humarap si Madi at nakita si Chantal, ang babaeng naging dahilan ng pagtataksil ng kanyang asawa, ay nakatayo sa harap niya. Hindi man lang nakikilala ang mukhang ilang beses niyang minaltrato sa isipan. Ang asin ng lahi ay hindi lang basta negosyo, Miss Severino. Ito ay tungkol sa katotohanan. At ang katotohanan, gaya ng asin, ay masakit kapag nadampi sa sugat. Malamig na sagot ni Madi. Ang kanyang taglish ay perpekto, walang bahid ng puntong bulakan, isang bunga ng 5 taong pagsasanay sa loob ng selda. Lumapit din si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang mukha ni Madam M. May kakaiba sa'yo, Madam. Tila nakita na kita noon. Ang iyong mga mata, may dala silang pamilyar na pait. Naramdaman ni Madi ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat pintig ay tila isang sigaw ng paghihiganti na pilit niyang ikinukulong sa kanyang lalamunan. Ngunit nanatili siyang matatag. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baso at tinignan ng diretso ang matanda sa mga mata nito. Baka sa panaginip niyo lang ako nakita, Doña Consuelo. O baka naman sa isang bangungot na pilit ninyong ibinabaon sa limot. Wika ni Madi bago uminom ng dahan-dahan. How bold! Tawa ni Chantal, bagaman bakas sa kanyang muka ang bahagyang pagkairita. Anyway, we are very interested in your salt farms in Bulacan. Plano naming itayo ang aming bagong resort doon, and we might need to buy some of your lands. Just name your price, Madam. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Madi. Ang bawat salita ni Chantal ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang plano. Ang kanilang kasakiman, ang magiging mitya ng kanilang sariling hantungan. Ang lupaing iyon ay hindi nabibili ng pera, Miss Severino. Binabayaran iyon ng dugo at luha. Sagot ni Madi. Bago pa makasagot ang dalawa, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit at bumulong kay Chantal na naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Naging maputla si Chantal at agad na tumingin kay Madam M nang may halong pagdududa. Madam, may nagpadala ng isang maliit na kahon sa table namin. Punong-puno ito ng itim na asin at may kasamang litrato ng isang batang lalaki. Bulong ni Chantal, ang kanyang boses ay nanginginig nang hindi niya kontrolado. Naramdaman ni Madi ang isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Ang unang bala ay binitawan na. Ang katahimikan sa paligid nila ay tila naging mabigat at ang tunog ng instrumental na musika sa background ay naging isang malungkot na awit ng kamatayan. I'm sorry, Madam M, but we have to go. My daughter-in-law is not feeling well. Palam ni Doña Consuelo, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang rosaryo. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay. Habang pinapanood ni Madi ang kanilang mabilis na pag-alis, isang tao sa madla ang nanatiling nakatitig sa kanya. Isang lalaking hindi pamilyar, ngunit ang tingin nito ay tila tumatagos sa kanyang maskara. Tila alam nito ang lihim na itinatago ni Madam M sa likod ng kanyang mga perlas. Hindi tayo pwedeng magkamali, Chantal. Ang multo ng nakaraan ay kailangang ibaon muli bago tayo tuluyang lamunin nito. Magdasal tayo dahil ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang nagpadala ng babalang iyon. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang krus sa loob ng kanilang madilim na sasakyan. Sa kabilang upuan, si Chantal ay hindi mapakali. Pilit na binubura ang imahe ng batang lalaki sa kanyang isipan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binabasag lamang ng banayad na ugong ng makina at ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa salamin
Parang mga daliring kumakatok mula sa kabilang mundo. Habang ang mga ilustre ay nalulunod sa takot, si Maddie ay nakatayo sa tuktok ng kanyang gusali, nakatanaw sa malayo kung saan naroon ang bulakan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit ang init ng kanyang galit ay sapat na upang panatilihin siyang gising. Hawak niya ang isang piraso ng papel, ang plano para sa Golden Coast Resort na matagal nang pinapangarap ni na Chantal. Madam, kumagat na sila sa pain. Nagpadala na ng mensahe ang kanilang secretary. Gusto nilang makipag-meeting sa iyo bukas sa lalong madaling panahon. Ulat ni Mang Lando habang dahan-dahang inilalapag ang isang folder sa mesa. Ang tunog ng papel na dumampi sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maddie. Gusto nilang itayo ang kanilang paraiso sa ibabaw ng aking impyerno, Mang Lando. Hahayaan ko silang bumuo ng mga pangarap para mas masakit ang pagbagsak kapag kinuha ko na ang lahat. Kinabukasan, sa loob ng isang eksklusibong conference room, muling nagharap ang tatlo. Si Doña Consuelo at Chantal ay mukhang puyat. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Sa harap nila, si Madam M ay tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Madam M, we are ready to invest everything in the Golden Coast project. We just need the titles of the land surrounding the bay. Kung ibibigay niyo sa amin ang exclusivity, we can guarantee a profit that you can't even imagine. Pahayag ni Chantal, ang kanyang boses ay may halong desperasyon na pilit itinatago ng kanyang kolorete. I can give you more than that, Miss Severino. I can give you the entire coastline. But in exchange, kailangan ninyong itaya ang inyong mga share sa Illustre Holdings bilang collateral. Isang formalidad lang naman ito para sa aming mga investor. Sagot ni Maddie, ang bawat salita ay parang isang maingat na inilatag na bitag. Nagkatinginan ang magbiyenan. Ang tunog ng paglunok ni Doña Consuelo ay tila umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kasakiman ay unting tinalo ang kanilang takot. Para sa kanila, ito na ang huling baraha upang muling bumangon ang kanilang bumabagsak na pangalan. Sige madam, we trust your vision. We will sign the contract, deklara ni Consuelo. Habang idinidikit ni na Consuelo ang kanilang mga panulat sa kontrata, naramdaman ni Maddie ang isang kakaibang hapdi sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagpirma nila ay tila tunog ng paghukay ng kanilang sariling libingan. Naalala niya ang gabing pinapirma siya ni Consuelo sa loob ng selda, isang pirma na naging mitya ng kamatayan ni Totoy. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik na sa kanila. Congratulations, Doña Consuelo. You just secured your future. Wika ni Maddie, ang kanyang boses ay puno ng miya. Nang matapos ang meeting, naiwang mag-isa si Maddie sa silid. Dahan-dahan niyang inilabas ang drawing ni Totoy mula sa kanyang bulsa. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak sa papel. Nababasa ang bahagi ng asinan sa drawing. Konting tiis na lang, anak. Malapit na silang mawalan ng matutuluyan, gaya ng ginawa nila sa atin. Ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaking nakita niya sa gala, ang lalaking may matatalas na mata. Sino ka talaga, Maddie? At anong ginagawa mo sa mga ilustre? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay baritono at puno ng awtoridad na naging dahilan upang manigas si Maddie sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking ito ay hindi isang estranghero. Siya si Attorney Gabriel Valeriano, ang nag-iisang tao na nakakaalam ng lihim ng mga ilustre bago pa man mabilanggo si Maddie, at ang tanging taong maaaring sumira sa lahat ng kanyang plano. Hindi sapat ang makapal na makeup at mamahaling terno para itago ang amoy ng lansa at pait na nagmumula sa nakaraan, Maddie. Kahit baguhin mo ang iyong pangalan, ang iyong mga mata ay hindi marunong magsinungaling. Ang boses ni Attorney Gabriel Valeriano ay tila isang malamig na haplos ng hangin sa batok ni Maddie. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga daliri,
ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang bag. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ba ang mismong hangin ay tumigil sa pagdaloy. Dahan-dahang humarap si Madi, ang kanyang maskara bilang Madam M ay tila unti-unting nagigiba sa ilalim ng matalim na titig ng abogada. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, Attorney Valeriano. Marahil ay masyado kayong pagod, kaya kung ano-ano ang naiisip niyo. Malamig na sagot ni Madi. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Lumapit si Gabriel, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat segundo ng isang orasan na nagpapaalala sa bilis ng oras. Nakita ko ang kaso mo 5 taon na, ang nakalilipas. Alam kong biktima ka lang ng isang laro na hindi mo kayang panaluan noon. Pero ang nakikita ko ngayon, ikaw na ang may hawak ng mga baraha. Sigurado ka ba na gusto mong ituloy ito? Kapag nagsimula na ang bauto, wala nang ititira ang galit, Madi. Pati ikaw, lalamunin nito. Wala nang Madi attorney. Namatay na siya kasama ng kanyang anak sa gitna ng ulan at putik. Ang nakaharap mo ngayon ay ang bunga ng lahat ng kasinungalingan ng pamilya Ilustre. Pahayag ni Madi, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng kristal na asin. Tinalikuran niya ang lalaki at lumabas ng silid. Iniwan ang babala nito na nakabitin sa hangin. Samantala, sa mansyon ng mga Ilustre, ang gabi ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binibilang ang mga butil ng kanyang rosaryo. Ngunit sa bawat pagbigkas niya ng dasal, tila naririnig niya ang tunog ng maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng mga butil ng asin sa sahig ay tila naging isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Chantal, may narinig ka ba? Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Pumasok si Chantal. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala, Mama. Nababaliw na ba kayo? Masyado lang tayong stress dahil sa project. Bukas, magsisimula na ang konstruksyon sa Bulacan. Iyon ang isipin natin. Ngunit nang buksan ni Chantal ang pinto ng kanyang cabinet upang kumuha ng damit, isang dambuhalang tumpok ng asin ang bumuhos mula sa loob, bumabalot sa kanyang mga mamahaling sapatos. Sa gitna ng puting kristal, nakita niya ang isang maliit na sapatos ng bata. Madumi, puno ng putik, at may amoy ng dagat. Isang matinis na tili ang kumawala sa bibig ni Chantal. Ang tunog ng kanyang hiyaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang hudyat na ang impyerno ay nagsimula nang kumatok sa kanilang pintuan. Sa kabilang dako, sa isang maliit na silid, sa tapat ng asinan, tahimik na nakaupo si Madi habang tinititigan ang isang lumang litrato. Ang amoy ng kandila at sariwang bulaklak ay humahalo sa alat ng hangin. Simula pa lang ito, Totoy. Mararanasan nila ang bawat hapdi na ibinigay nila sa atin. Ang bawat butil ng asin na ibubuhos ko sa kanila ay magpapaalala sa kanila ng bawat patak ng luhang idinilig ko sa iyong puntod. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang tawag mula kay Mang Lando ang yumanig sa kanyang mundo. Madam, may problema sa site. Ang lupa, hindi ito matibay. May nakitang mga buto ng tao sa ilalim ng pundasyon na pilit itinatago ni na Chantal noon. Naramdaman ni Madi ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang lihim na akala ng mga Ilustre ay baon na sa limot ay muling lumilitaw upang sila ay sakalin. Ang bawat buto na nahukay ay tila boses na sumisigaw ng hustisya. At si Madi ang magiging tagapagsalita ng mga patay. Huwag niyo itong ipapaalam sa kanila, Mang Lando. Hayaan nating itayo nila ang kanilang tore sa ibabaw ng kanilang sariling krimen. Gusto kong makita ang kanilang mukha kapag ang lahat ng kanilang karangyaan ay tuluyang lumubog sa putik. Utos ni Madi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng galit. Ngunit ang hindi alam ni Madi,
May isang tao pang nanonood sa bawat galaw niya mula sa dilim. Isang tao na may hawak ng ebidensya na maaring magpabagsak sa kanya bago pa man niya makumpleto ang kanyang paghihiganti. Isang anino na dahan-dahang lumalapit, bitbit ang isang katotohanang hindi inaasahan ni Madi. Ang akala niyo ba ay ginto ang inyong itinatayo? Ang bawat poste ng hotel na ito ay nakabaon sa mga kalansay ng inyong mga kasalanan. At ngayong gabi, ang lupa mismo ang magsusuka sa inyong mga lihim. Ang boses ni Madam M ay umaling-awngaw sa gitna ng masukal at maputik na construction site sa Bulacan. Ang ulan ay malakas na bumubuhos. Ang bawat patak ay tila latigo na humahampas sa mga yero at kagamitang pangkonstruksyon. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng mga spotlight, nakatayo sina Doña Consuelo at Chantal. Ang kanilang mga mamahaling suot ay punong-puno na ng putik at ang kanilang mga muka ay tila mga bangkay sa putla. Sa harap nila, isang malalim na hukay ang bumungad. Doon, sa gitna ng basang lupa, ay makikita ang mga labi ng tao na hindi inaasahang mahuhukay. Ang amoy ng luma at basang lupa ay humahalo sa alat ng hangin. Lumilikha ng isang atmosfera na kasing bigat ng isang libingan. Madam Me, ano ang ibig mong sabihin? Anong pakana ito? Tanong ni Chantal. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na itinatago ang kanyang mga kamay sa likod. Dahan-dahang lumapit si Madi. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng paglubog ng kanyang bota sa putik ay tila isang babala ng paparating na hatol. Hinubad niya ang kanyang malapad na sombrero, hinahayaang mabasa ng ulan ang kanyang mukha. Sa ilalim ng malamig na liwanag, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng galit na matagal nang ikinulong. Hindi niyo ba ako nakikilala, Doña Consuelo? Tingnan niyo ang aking mga mata. Tingnan niyo ang mukha ng babaeng pinatay niyo sa loob ng selda habang nagpapakasasa kayo sa pera ng aking asawa. Wika ni Madi, ang bawat salita ay kasing talim ng isang punyal. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang rosaryo ay dahan-dahang nalaglag. Mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, bumaon sa maputik na lupa. Madi, hindi maari. Patay ka na. Dapat ay nabulok ka na sa hirap. Ang asin ay hindi nabubulok, Donya. Ito ay lalong tumitibay sa bawat hampas ng alon, sagot ni Madi. At ang kontratang pinirmahan nyo, ang Golden Coast Resort, isang malaking kasinungalingan. Ang lupang ito ay hindi pwedeng pagtayuan ng kahit ano dahil ito ay isang protected heritage site. Ang lahat ng inyong shares sa Illustre Holdings, ang inyong mansyon, ang inyong dangal. Lahat ng iyon ay pag-aari ko na ngayon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang tunog ng malakas na ulan at ang mabilis na paghinga ni na Chantal at Consuelo ang naririnig. Ang tore ng kanilang karangyaan ay tila gumuho sa isang iglap, nilalamo ng putik na dati nilang minaltrato. You bitch! Sisirain kita! Wala kang ebidensya! Hiyaw ni Chantal. Akmang susugod, ngunit pinigilan siya ng mga tauhan ni Mang Lando na lumabas mula sa dilim. Ang ebidensya ay nasa ilalim ng inyong mga paa, Chantal, malamig na sabi ni Madi habang itinuturo ang hukay. Ang mga buto na yan, iyan ang mga trabahador na nawala noong nakaraang dekada sa inyong nakaraang project. Ang mga taong pinatay nyo sa kapabayaan at ibinaon sa limot para lang hindi masira ang inyong pangalan. Ngayon, sila ang magsasampa ng kaso laban sa inyo. Naramdaman ni Madi ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ngunit ang hapdi ng pagkawala ni Totoy ay nanatiling nandoon. Ang tagumpay na ito ay hindi magbabalik sa kanyang anak, ngunit ito ang magsisilbing krus sa mga taong pumatay dito. Guardia! Dakpin niyo sila! Sigaw ni Consuelo, pilit na naghahanap ng kakampi, ngunit walang sumagot. Ang mga tauhan na akala niya ay sa kanya ay dahan-dahang tumabi upang bigyang daan ang pagdating ng mga pulis. Sa pangunguna
ni Attorney Gabriel Valeriano. Tapos na ang laro, Doña Consuelo. Ang lahat ng inyong illegal na transaksyon at ang pagtatago ng krimen ay nakadokumento na. Deklara ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Habang pinapanood ni Madi ang paglalagay ng posas sa mga kamay ni na Consuelo at Chantal, ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa dumi ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig ni Madi sa kanyang isipan. Ang tawa ni Totoy. Nanay, tapos na po ba? Tila bulong ng hangin. Tumingala si Madi sa langit. Hinahayaang hugasan ng ulan ng kanyang mga luha. Tapos na anak. Malaya na tayo. Ngunit habang dinadala ang mga ilustre palayo, isang huling tingin ang ibinigay ni Chantal kay Madi. Isang tingin na puno ng sumpa at isang huling alam na hindi inaasahan ng sinuman. Akala mo ba ikaw lang ang may sikreto, Madi? Alam mo ba kung nasaan talaga ang katawan ng anak mo? Hindi siya nakalibing sa Bulacan. Uyam ni Chantal bago isakay sa loob ng mobile. Naramdaman ni Madi ang paghinto ng kanyang mundo. Ang tunog ng sirena ng pulis ay tila naging isang matinis na tunog sa kanyang tenga. Ang tagumpay na akala niya ay ganap na ay biglang naging isang bagong palaisipan na kasing pait ng kamatayan. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang pagpukpok ng martilyo sa isang kabaong na walang laman, at ang bawat patak ng ulan sa aking muka ay tila dumadaloy na asido na tumutunaw sa aking huling pag-asa. Naiwang nakatayo si Madi sa gitna ng maputik na kalsada habang ang mga sirena ng pulis ay unti-unting naglalaho sa kadiliman. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay puno ng kapangyarihan habang hawak ang mga kontrata, ay ngayon ay nakalaylay sa kanyang gilid, nanginginig at tila nawalan ng buto. Ang boses ni Chantal ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang nakatutulig na halakhak na mas masakit pa sa sampal. Nasaan ang anak ko? Bulong ni Madi sa kawalan. Ang kanyang boses ay naging isang gipit na hiyaw na nilamon ng dagundong ng kulog. Dinaluhan siya ni Attorney Gabriel. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang braso upang alalayan siya, ngunit marahas siyang kumalas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi na sa galit, kundi sa isang matinding desperasyon na tila sumusunog sa kanyang kaluluwa. Attorney Gabriel, narinig mo ba siya? Sabi niya wala roon si Totoy. 5 taon akong nagdasal sa harap ng tumpok ng lupang iyon. 5 taon kong idinilig ang aking mga luha sa isang libingang hindi naman pala sa aking anak. Sigaw ni Madi. Ang bawat salita ay may dalang pait na tila bumibiyak sa kanyang lalamunan. Hindi nakasagot si Gabriel. Ang tanging narinig ay ang tunog ng malakas na ulan at ang paghinga ni Madi na tila isang hayop na nasugatan. Huminahon ka, Madi. Baka nananakot lang si Chantal. Alam niyang talo na siya, kaya gusto kanyang saktan sa huling pagkakataon. Hindi. Alam ko ang tingin ng isang taong nagsisinungaling. At ang tingin na iyon ang tingin ng isang demonyong nagsasabi ng katotohanan. Wika ni Madi habang dahan-dahang napaluhod sa putikan. Agad siyang bumalik sa Bulacan ng gabing iyon. Hindi alintana ang panganib ng baha at ang dilim ng gabi. Pagdating sa pampublikong sementeryo, ang katahimikan ng mga patay ay tila naging isang dambuhalang bigat sa kanyang dibdib. Sa tulong ng isang flashlight, tinungo niya ang munting puntod na madalas niyang bisitahin. Ang tunog ng kanyang paghukay gamit ang isang maliit na pala ay ang tanging boses sa gitna ng gabi. Ang bawat baon ng bakal sa basang lupa ay tila bawat hiwa sa kanyang puso. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha na hindi na tumitigil sa pag-agos. Patawarin mo ako, Totoy. Patawarin mo si nanay kung nagkamali ako ng pinuntahan, hikbi ni Madi.
Nang marating niya ang lalim kung saan dapat naroon ang maliit na kabaong, ang kanyang pala ay tumama sa isang matigas na bagay. Ngunit hindi ito tunog ng kahoy. Ito ay tunog ng isang plastik na lalagyan. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, inilabas niya ang lalagyan at binuksan ito. Walang labi ng bata. Walang totoy. Sa loob ng lalagyan ay may isang piraso ng plastik na ID ng ospital. Isang ID na pag-aari ng isang sanggol na pumanaw rin noong araw na yon, ngunit hindi si Totoy. At sa ilalim nito, may isang luma at kupas na papel na may sulat kamay ni Doña Consuelo. Ang isang ilustre ay hindi kailanman ihahalo sa mga hampas lupa, kahit pa siya ay bunga ng isang pagkakamali. Napabitaw si Madi sa plastik na lalagyan. Ang bawat piraso ng kanyang realidad ay tila muling nagigiba. Ang kalupitan ng mga ilustre ay walang hangganan. Hindi lang nila kinuha ang kanyang kalayaan, kundi pati ang karapatan niyang iyakan ang tunay na hantungan ng kanyang anak. Itinago nila ang katawan ni Totoy, inilibing sa isang lugar na kailanman ay hindi niya mahahanap upang manatili siyang nakatali sa kanilang kasinungalingan. Nasaan ka, anak? Nasaan ang aking Totoy? Hiyaw ni Madi sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay punong-puno ng putik at dugo. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang anino ang lumitaw sa dulo ng sementeryo. Isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo. Ang dating yaya sa mansyon ng mga ilustre na matagal nang nawala. Ang boses nito ay parang isang bulong mula sa hukay, nagdadala ng isang balitang mas matindi pa sa anumang pasakit na naranasan ni Madi. Hindi siya patay noong araw na yon, Madi. Ipinadala siya ni Doña Consuelo sa isang ampunan sa malayo, bago pa man mag-umaga. Ang tunog ng pagkabali ng isang sanga sa malapit ay tila tunog ng huling hibla ng katinoan ni Madid na naputol. Ang katotohanan ay mas matamis at mas mapait kaysa sa anumang paghihiganti. Buhay ang kanyang anak, ngunit sa loob ng 5 taon, ang kanyang anak ay lumaki sa piling ng mga estranghero habang siya ay nagluluksa sa isang libingang walang laman. Buhay ang anak ko. 5 taon niyo akong pinatay sa loob ng bilangguan. Habang ang totoo ay may hininga pa ang kaisa-isang dahilan ng aking pananatili sa mundong ito. Ang boses ni Madi ay isang basag na bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na balon. Ang kanyang mga kamay, na punong-puno pa rin ng putik mula sa huwad na libingan, ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukang pigilan ang kanyang puso na sumabog sa sobrang damdamin. Ang ulan ay dahan-dahang tumitila, at ang tanging naririnig sa madilim na sementeryo ay ang tunog ng bawat patak ng tubig mula sa mga dahon na humahalik sa basang lupa. Sa harap niya, si Aling Rosa, ang dating yaya na matagal nang pinatalsik ni Doña Consuelo, ay nakayuko at nanginginig ang mga balikat. Ang tunog ng kanyang marahas na paghikbi ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng gabi. Patawad, Madi. Pinagbantaan ako ni Doña Consuelo. Sabi niya, kung magsasabi ako ng totoo, papatayin niya ang buong pamilya ko. Noong gabing dinala ka sa presinto, bumuti ang lagay ni Totoy. Hindi siya namatay, Madi. Ang batang inilibing sa Bulacan ay isang sanggol na walang pagkakakilanlan na kinuha nila sa morgue. Paliwanag ni Aling Rosa. Ang bawat salita nito ay parang isang kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng buhay ni Madi. Naramdaman ni Madi ang unti-unting pagbabago ng kanyang dugo mula sa lamig ng pighati patungo sa nag-aapoy na galit. Ang bawat butil ng asin sa kanyang katawan ay tila naging mga kristal ng apoy. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya sa isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng 5 taon, hinayaan niyang kainin ng lungkot ang kanyang kaluluwa habang ang kanyang anak ay lumalaki sa mundong hindi niya alam kung saan. Nasaan siya, Aling Rosa? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko, bago pa ako tuluyang kainin ng demonyong ginawa ng pamilya ilustre sa akin. Utos ni Madi. Ang kanyang boses ay naging kasing talim na ng isang kampilan.
Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ipinadala siya sa isang ampunan sa Hilaga, sa Ilocos. Binigyan siya ng bagong pangalan. Doon siya itinago para hindi mo na siya kailanman mahanap. Lito na ang tawag sa kanya ngayon. Bulong ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang luma at lukot na piraso ng papel kung saan nakasulat ang pangalan ng ampunan. Agad na tumayo si Madi. Ang tunog ng kanyang pagtakbo sa maputik na daan ay tila isang hudyat ng bagong simula. Sumakay siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Attorney Gabriel. Nang makita ng abogado ang mukha ni Madi, isang mukhang may halong ligaya, pait at matinding determinasyon, alam nito na ang gabi ay hindi pa nagtatapos. Gabriel, dalhin mo ako sa presinto. Gusto kong makita si Consuelo. Gusto kong makita ang demonyong nagnakaw ng 5 taon sa amin ng anak ko, deklara ni Madi. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang hatol na wala nang balikan. Sa loob ng visitor's room ng presinto, nagaharap ang 2 babae. Si Doña Consuelo na ngayon ay nakasuot na ng uniforme ng bilanggo at wala ng anumang alahas, ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng mapagmataas na aura sa kabila ng rehas. Ngunit nang makita niya si Madi, isang bahid ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Nasaan ang anak ko, Consuelo? Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo kay Totoy. Simula ni Madi. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento ng kulungan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ng matanda. Ang tunog nito ay kasing pait ng apdo. Kahit mahanap mo pa siya, Madi, hindi ka na niya makikilala. Para sa kanya, patay na ang kanyang ina. Ako ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay ng maayos, malayo sa iyong kahirapan at sa amoy ng asin na iyan. Ang amoy ng asin na tinatawanan mo, ang siyang magpapaalala sa iyo na ang bawat butil nito ay lason sa iyong budhi. Sagot ni Madi. Lumapit siya sa rehas. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa matanda. Sasabihin mo sa akin ang lahat ng detalye o titiyakin ko na ang natitirang mga araw mo sa mundong ito ay magiging isang impyernong mas masahol pa sa ginawa mo sa amin. Ang tunog ng paglunok ni Consuelo ay tila umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa gitna ng dilim ng presinto, ang kapangyarihan ay tuluyan ng lumipat sa mga kamay ni Madi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatanong, isang balita ang dumating mula sa labas na yumanig sa kanilang dalawa. Ang ampunan sa Hilaga. Nasusunog ito sa mga sandaling iyon. Naramdaman ni Madi ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang bawat tunog sa paligid ay naging isang matinis na ingay. Ang tadhana ay tila muling naglalaro. Binibigyan siya ng pag-asa para lamang muling bantaan ng kamatayan. Hindi maaring mangyari ito. Hiyaw ni Madi habang mabilis na tumatakbo palabas ng presinto. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang karera, laban sa oras, laban sa apoy, at laban sa isang tadhana na ayaw siyang tantanan ng sakit. Panginoon, wag naman ngayon. Ibinigay mo na siya sa akin. Wag mo siyang bawiin sa gitna ng ganitong kalupit na apoy. Ang bawat salitang lumalabas sa nanginginig na labi ni Madi ay tila isang desperadong dalangin na pilit humahabol sa bilis ng takbo ng sasakyan ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa lumang drawing ni Totoy. Ang papel ay unti-unti nang nayuyupit dahil sa higpit ng kanyang hawak. Sa bintana ng sasakyan, ang dilim ng gabi sa kahabaan ng kalsada, patungong Hilaga, ay tila isang dambuhalang kumot na sumasakal sa kanyang pag-asa. Nang marating nila ang bayan kung nasaan ang ampunan, ang langit ay hindi na kulay itim. Ito ay naging kulay kahel at pula, isang nakatatakot na liwanag na nagmumula sa nagbabagang apoy. Ang amoy ng sunog na kahoy at usok ay nagsimulang pumasok sa loob ng sasakyan, humahalo sa alat ng kanyang mga luha at sa matapang na amoy ng kanyang sariling takot. Gabriel, bilisan mo! Please, Gabriel! Hiyaw ni Madi. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na pagsusumamo.
Ang tunog ng maingay na pagpreno ng sasakyan sa tapat ng bahay Kalinga ay tila isang hudyat ng digmaan. Pagbaba ni Maddie, ang init ng naglalagablab na gusali ay tila isang dambuhalang sampal sa kanyang muka. Ang bawat paglagutok ng nababaling na mga poste ng kahoy ay tila bawat tibok ng kanyang puso na pilit na binabasag. Ang paligid ay puno ng kaguluhan, ang sigawan ng mga bata, ang tunog ng tubig na mula sa mga balde na isinasaboy ng mga kapitbahay, at ang hagulhol ng mga tagapangalaga. Nasaan ang mga bata? Nasaan si Lito? Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Maddie habang pilit na sumusuot sa gitna ng makapal na usok. Ang kanyang mamahaling damit ay nagsimulang madungisan ng abo, ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging nakikita niya sa gitna ng malabo at madilim na paligid ay ang mukha ni Totoy na naghihintay sa kanya. "Madam, huwag po. Delikado na sa loob." Pigil sa kanya ng isang bumbero, ang kamay nito ay matigas na humawak sa kanyang braso. "Anak ko ang nasa loob. Bitawan niyo ako." Marahas na kumalas si Maddie. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang maliit na bata na nakaupo sa ilalim ng isang puno, malayo sa apoy. Ang bata ay nakayakap sa kanyang mga tuhod, nanginginig, at may hawak na isang maliit na kristal na asin, isang bagay na madalas ibigay ni Mang Lando sa mga bata sa asinan noon. Naramdaman ni Maddie ang biglang paghinto ng mundo. Ang bawat ingay sa paligid ay naglaho, at ang tanging narinig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay tila lumulutang sa ibabaw ng mainit na lupa. "Totoy? Anak?" Tawag ni Maddie. Ang kanyang boses ay naging malambot, kasing tamis ng isang uyayi sa gitna ng baoto. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng uling at luha. Ngunit ang ningning ng mga ito ay hindi nagbago mula noong huli silang magkita. Ang maliit na sikat ng apoy ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. At doon nakita ni Maddie ang maliit na balat sa gilid ng noo nito. Ang tatak ng isang ilustre na kailanman ay hindi mabubura. "Nanay?" Bulong ng bata. Ang tunog ng salitang iyon ay tila isang himala na nagpabagsak sa lahat ng pader sa puso ni Maddie. Hindi na nag-isip pa si Maddie. Mabilis niyang niyakap ang bata. Ang kanyang mga bisig ay naging isang matibay na kuta na pilit itinatago ang anak sa lupit ng mundo. Ang amoy ng usok sa buhok ng bata ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at luha. "Nandito na si nanay, anak. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Pangako, hinding-hindi na." Ang golden moment na ito ay tila tumagal ng habambuhay sa gitna ng nagbabagang gusali. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang malakas na tunog ng pagguho ng bahagi ng ampunan ang narinig. Isang dambuhalang poste ang dahan-dahang bumabagsak sa direksyon kung nasaan sila. "Maddie! Takbo!" Sigaw ni Gabriel mula sa malayo. Nayakap ni Maddie ang kanyang anak nang mas mahigpit. Ang kanyang katawan ang ginawa niyang panangga, habang ang anino ng bumabagsak na poste ay unting lumalamon sa kanila. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naisip ni Maddie ay ang kaligtasan ni Totoy, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Ang bigat ng langit ay tila bumagsak sa aking mga balikat, pero mas mabigat ang takot na baka sa muling pagkakataon ay mabigo akong protektahan ang aking anak. Sa isang iglap, ang tunog ng pagkabali ng dambuhalang poste ay naging isang nakabubulag na dagundong. Naramdaman ni Maddie ang isang malakas na hila sa kanyang likuran, isang puwersa na nagpabagsak sa kanya sa damuhan kasama ang kanyang anak. Ang init ng apoy ay pinalitan ng isang makapal na alikabok at usok na humahalik sa kanyang balat. Ang poste ay bumagsak sa semento, ilang pulgada lamang mula sa kanilang kinaroroonan, nagpapakawala ng mga alipato na tila mga sumasayaw na demonyo sa dilim.
Madi, Totoy, ayos lang ba kayo? Ang boses ni Gabriel ay puno ng hingal at takot habang nakaluhod ito sa tabi nila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaalis ang mga abo sa mukha ni Madi. Hindi sumagot si Madi. Ang tanging ginawa niya ay ang dahan-dahang luwagan ang kanyang pagkakayakap sa bata upang tingnan ang mukha nito. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Totoy ay ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Sa gitna ng makapal na usok, ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang ina. "Nanay, huwag po kayong aalis," bulong ng bata. Ang boses ay puno ng pait at pangamba. "Nandito lang si nanay, anak. Hindi na ako lalayo." "Hinding-hindi na," sagot ni Madi habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ng bata. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa uling na nakadikit sa balat ni Totoy. Makalipas ang ilang araw sa ospital, ang katahimikan ng puting silid ay naging isang kanlungan para sa kanila. Ang tunog ng pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang mahinang tibok ng heart monitor ay tila nagbibigay ng bagong ritmo sa buhay ni Madi. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Totoy, pinapanood ang mahimbing na tulog ng anak. Ang amoy ng gamot ay hindi na kasing pait noon dahil ngayon may kasama na itong pag-asa. Pumasok si Gabriel na may dalang mga dokumento. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng ginhawa. "Madi, formal nang nakuha ang DNA results. Wala nang duda, si Lito at si Totoy ay iisa. At tungkol naman sa mga ilustre, ang hatol ay pinal na. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Doña Consuelo dahil sa maramihang krimen at human trafficking. Si Chantal naman ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng rehas. Huminga ng malalim si Madi. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang pagpapakawala sa lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 5 taon. "Gusto ko silang makita, Gabriel, sa huling pagkakataon." Sa loob ng Correctional Institution for Women, muling nagharap si Madi at si Doña Consuelo. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na lamang. Wala na ang kanyang dating ningning. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Nakaupo siya sa isang sulok ng selda. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagbibilang ng isang rosaryong wala na namang mga butil. "Nandito ako para sabihin sa iyo na buhay ang apo mo, Consuelo," simula ni Madi. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na awa. Ngunit hindi mo na siya kailanman makikita. Para sa kanya, ang pangalang ilustre ay isang anino na lamang ng nakaraan na hindi na niya kailangang balikan. Tumingala ang matanda. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang tunog ng kanyang mahinang pagtawa ay tila isang tuyong ubo sa katahimikan. Ang asin na sinasabi mo, talagang sinunog nito ang lahat. Hindi ang asin ang sumunog sa'yo, Consuelo, ang sarili mong kasakiman, sagot ni Madi bago tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa hallway ay tila bawat hakbang patungo sa isang bagong bukas. Paglabas ni Madi sa bilangguan, sinalubong siya ng liwanag ng araw at ng tawa ni Totoy na naghihintay sa loob ng sasakyan ni Gabriel. Ang bawat butil ng asin sa kanyang buhay ay naghilom na. Ang alat ay naging tamis at ang pait ay naging karunungan. Ngunit habang nagmamaneho sila pabalik sa Bulacan, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Madi habang tinititigan ng kanyang anak. Sapat na ba ang paghihiganti para mabuo ang isang pusong ilang beses nang nadurog o ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa pagtuturo sa kanyang anak kung paano magmahal sa kabila ng lahat ng sakit? Ang dapit hapon sa Bulacan ay hindi na kasing pait ng dati. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ito ng kulay ginto sa malawak na asinan. Ang mga kristal na dati ay saksi sa kanyang paghihirap ay tila mga dambuhalang diamante na ngayon na kumikinang sa ilalim ng langit. Ang hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang amoy ng alat. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito humahapdi sa mga sugat ni Madi. Sa halip, tila isa itong malamig na haplos na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng bauto ay lumipas na. Nakatayo si Madi sa gilid ng pilapil, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa malayo, nakikita niya ang kanyang anak na si Totoy na masayang tumatakbo kasama ang mga anak ng mga manggagawa. Ang tunog ng malutong na tawa ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong asinan, isang tunog na mas mahalaga pa sa lahat ng bilyong piso na kanyang nabawi mula sa mga ilustre. Ang bawat hakbang ng maliliit na paa ni Totoy sa ibabaw ng tuyong asin ay tila isang bagong kabanata na isinusulat sa lupang naging saksi sa kanilang pagbangon. Lumapit si Attorney Gabriel sa kanyang tabi. Bitbit ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila isang banayad na musika sa katahimikan ng hapon. Mukhang masaya na talaga siya, Madi. Hindi na siya ang takot na batang nakita natin sa ampunan. Puna ni Gabriel habang nakatanaw din sa bata. Salamat sa lahat, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo at kay Victoria, baka hanggang ngayon ay nananatili pa rin akong nakaluhod sa harap ng isang libingang walang laman. Sagot ni Madi. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Wala na ang lamig at talim na dati ay bumabalot sa kanyang bawat salita. Ang asin ng Lahi Foundation ay opisyal na ring nagsimula ngayong araw. Wala ng nanay sa Bulacan ang kailangang pumili sa pagitan ng gamot ng anak at ng sarili nilang kalayaan. Dagdag ni Gabriel. Tumingin si Madi sa kanyang mga palad. Ang mga gasgas at paltos mula sa nakaraan ay nag-iwan ng mga peklat, ngunit ang mga peklat na ito ay hindi natanda ng kahihiyan. Ito ay mga medalya ng isang inang lumaban at nanalo. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang mga ilustre ay nananatiling nakabitin sa hangin, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam ni Madi na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Si Doña Consuelo at Chantal ay nananatiling nabubulok sa loob ng rehas, binibilang ang bawat segundo ng kanilang buhay sa gitna ng pagsisisi at galit. Ngunit para kay Madi, sila ay naging mga butil na lamang ng alikabok na tinangay na ng hanging dagat. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho na parang asin na natunaw sa tubig. Walang iniwang bakas, kundi ang aral na ang kasamaan ay laging may hangganan. Lumapit si Totoy kay Madi. Bit-bit ang isang perpektong kristal ng asin na kasing laki ng kanyang hinlalaki. Nanay, tingnan niyo po. Ang ganda po nito. Parang bituin, sabi ng bata, nang may kislap sa mga mata. Kinuha ni Madi ang kristal at itinaas ito sa huling sinag ng araw. Totoo, anak. Ang asin ay parang buhay natin. Minsan ay masakit, minsan ay maalat. Pero kapag hinayaan mo itong mabuo, sa ilalim ng init at pagsubok, nagiging isang magandang kristal ito na hindi kayang sirain ng kahit sino. Niyakap ni Madi ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay pumikit habang nilalanghap. Ang amoy ng buhok ni Totoy, ang amoy ng bagong ligo at ng pag-asa. Sa gitna ng asinan ng Bulacan, kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pait, doon din niya natagpuan ang pinakamatamis na yugto ng kanyang buhay. Ang bawat butil ng asin ay hindi naluha, kundi mga binhi ng isang bukas na puno ng pag-ibig at katarungan. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng lahat, natutunan ni Madi na ang pinakamabisang preserbatiba sa mundo ay hindi ang asin, kundi ang pagmamahal ng isang inang handang tawirin ang impyerno para lamang makitang muli ang nangiti ng kanyang anak. Ang bawat butil ng asin na ating nasaksihan sa buhay ni Madi ay hindi na simbolo ng pait, kundi mga perlas ng isang bagong simula na nagbibigay liwayway sa baybay ng Bulacan.
Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa mahaba at masalimuot na biyahe ng ating bida hanggang sa makarating tayo sa huling pahina ng kanyang tagumpay. Sa totoo lang, habang hinahabi ko ang mga huling bahagi ng kwentong ito, lalo na noong sandaling hinuhukay ni Maddie ang putikan sa gitna ng ulan at natuklasang walang laman ang kabaong ng kanyang anak, gumuho rin ang aking puso. Pakiramdam ko ay kasama ko siyang nakaluhod sa basang lupa, punong-puno ng pait at sumisigaw ng katarungan sa langit. Ang kwentong ito ay hango sa mga damdamin ng tunay na buhay, sa mga lihim na luha ng mga inang isinasantabi ang sariling kaligayahan para sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay isang obra na dumaan sa malalim na pagmumuni-muni upang maipaabot sa inyo ang tunay na halaga ng paninindigan at pag-asa. Sa inyong palagay, tama lang ba ang naging desisyon ni Maddie na harapin ang kanyang mga kaaway ng may dignidad o dapat ba siyang naging mas malupit pa sa kanyang paghihiganti? At kayo mga kaibigan, saan niyo ba kasalukuyang pinapakinggan ang ating kwento? Marahil ay abala kayo sa pagtutupi ng mga damit, naglilinis ng bahay, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ipaalam niyo naman sa akin sa mga komento dahil sabik akong malaman ang inyong mga saloobin. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Ang inyong boses at mga kwento ay palaging mahalaga at may tahanan dito sa ating munting komunidad. Naway baunin ninyo ang aral ng kristal ng asin na kahit gaano pa tayo pakuluan ng pagsubok at paitin ng luha, may kakayahan tayong tumigas at magningning bilang isang matatag na hiyas na hindi na muling mababasag ng sinuman. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang kapayapaang hindi kayang nakawin ng mundong ito. Pamagat ng kwento, ang kristal ng katarungan, ang alat at tamis ng pagbangon ni Maddie. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.